Tila nasa ilalim ng dagat ang mga dumaraan sa Quezon Avenue Underpass. Ito'y dahil sa guhit ng mga dolphin, balyena at iba pang lamang dagat. Ayon sa volunteer groups na nagpinta ng nasabing mural, layo nilang ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng yamang dagat. May news to go si Oscar Oida. Sa susunod na mapadaan kayo dito sa may Quezon Avenue Underpass, huwag na pong ikagulat kung bumungad sa inyo ang magandang mural na ito. Mga guhit ng dolphin, whale, turtle at iba't ibang nilalang mula sa ilalim ng dagat in cool, bright colors. Mag-aalas 12 ng ating gabi nang madaanan ko ang mga grupong Save Philippine Seas at Dolphins Love Freedom na gumuguhit sa pader na ito. Hangarin nila na sa pamamagitan ng kanilang pagbinta, mapaalalahanan nila ang taong bayan sa kahalagahan ng yamang dagat. Gusto na po namin mapakita una-una yung appreciation namin sa yamang dagat. At the same time, mabigyan ng tribute yung mga bagay na ito, mga elements ng karagatan na hindi na nabibigyan pansin. Actually, parang isang paraan to para mapakita sa mga taga-syudad itong mga klase ng hayop na ito. Karamihan dito hindi alam ng mga, lalo ng mga kabataan, hindi nila alam itong mga pawikan, hindi din alam na endangered dito. 2 taon na raw nilang ginagawa ang ganitong klase ng pagpinta sa pader sa iba't ibang sulok ng bansa, kung saan ang pinakauna raw ay ang kanilang likha sa may Babuyan Island. Sila rin ang grupo na nasa likod ng pagpinta sa 1 kilometer and 70 meters sa pader ng Parks and Wildlife at kinukonsiderang pinakamahabang mural sa bansa. 2 years na po kami nagpipinta non-stop sa iba-ibang parte ng Pilipinas, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, para lang mapakita yung kagandahan ng karagatan. Saka yung magandang kulay, masaya siya. Isang paraan nga para mapresenta sa mga tao na meron ganitong klase ng yaman ng Pilipinas. Sana pahalagahan natin. Target nilang matapos ang kanilang mural sa Quezon Avenue sa darating na Biyernes. At para di makaabala sa daloy ng trapiko, nakikipag-ugnayan sila sa MMDA. Tinatrabaho lang nila ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Aabot sa 100 tao ang nag-volunteer para sa proyektong ito. Oscar Oida, GMA News.